moment po, pwede po bang tumayo po tayong lahat para po sa paggalang sa salita ng ating Panginoon as we read Joshua chapter 24 verses 1 to 28. So magbukas po tayo ng atin pong mga Bible, and sa mga wala pong dalang Bible ay pwede po tayong makishare po sa atin pong mga katabi. Joshua chapter 24 verses 1 to 28. Pwede po bang sumigaw tayo ng malakas na amen kapag nakita na po natin? Amen. Ayan. Tugunan po ang atin pong pagbasa. Joshua chapter 24 verses 1 to 28, verse 1. Tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom at ang mga opisyal ng Israel, at sila'y humarap sa Diyos. Verse 2. Verse 3, tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Canaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya, ibinigay ko sa kanya si Isaac. Verse 4. Verse 5, isinugo ko si Moises at si Aaron, at sa pamamagitan ng mga salot ay pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Pagkatapos ay inilabas ko kayo roon. Verse 6. Verse 7, ang inyong mga ninuno'y humingi ng tulong sa akin, at naglagay ako ng dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinagsama kong muli ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo, at matagal kayong nanirahan sa ilang. Verse 8. Verse 9, nilabanan kayo ng hari ng Moab na si Balak na anak ni Zippor, at isinugo niya si Balaam na anak ni Beor, upang sumpain kayo. Tumawid kayo ng Hordan at nakarating sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga Jericho at ng mga Amoreo, Perezeo, Cananeo, Heteo, Gergeseo, Havita, at Jebuseo. Ngunit sila'y ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod.
Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at maligtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Ngunit sinabi ni Josue sa taong bayan, hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh, sapagkat siya'y isang Diyos na banal at siya'y mapanibuhuing Diyos, hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Sumagot ang taong bayan kay Josue, hindi po mangyayari iyan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabing muli ni Josue, kung gayon itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo, manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Kaya ng araw na iyon ay gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng sambayanan, binigyan niya sila ng Shechem ng mga batas at tuntunin. At sinabi niya sa lahat, tingnan ninyo ang batong ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh, ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Sabay-sabay po nating basahin ang huling verse. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanilang lupain. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong umpo. Praise. Maraming salamat, Sister Annalyn. Morning po sa ating lahat. Tayo po muna ay saglit na yumuko. Tayo po ay manalangin. At may mga babanggitin po akong mga prayer request. Habang tayo po ay nakayuko, let's pray. Una po sa ating pong mga sarili that the Lord will prepare our hearts as we worship the Lord. Sige po, let's pray. Una po ay magpasalamat muna tayo sa ating Panginoon. And then pangalawa, humingi po tayo ng kapatawaran sa anumang pong pagsalansang o anumang bagay na maaring ikapighati ng ating Panginoon. Let us pray. Sabay-sabay po tayo. Maraming salamat, Lord, sa ulan. Maraming salamat sa napakagandang araw na ito. Thank you, Lord, sa word niyo. Salamat po sa community. Salamat sa grace niyo, sa favor niyo. Salamat sa lahat. We ask for your cleansing and forgiveness, healing, revival, renewal sa aming mga buhay. Today, we recognize, Lord, that we are sinful sinners in front of you, but we thank you, Lord, because our God is a forgiving God. Our God cleanses us from all our unrighteousness. Nais ko pong hilingin ng bawat isa, ipag-pray po natin lahat ng mga kapatid natin na maaaring naapektuhan po ng init at ulan o pagbaha dulot po ng namumuong bagyo. Let's remember them in our prayers. Sige po, sabay-sabay tayo. Lord, we pray for our brothers and sisters, for those who are experiencing difficulties due to the weather condition, Panginoon. Continue to touch them, help them, remind them, O God, kung gaano kayo kabuti sa buhay nila. Magawa niyo sa kanila. Ipag-pray din po natin yung mga kapatiran natin na may karamdaman. Ito man po ay physical, emotional, or spiritual, maging financial, or relational. Let's pray that the Lord will continue to heal them right now. Tayo po ay mag-pray. Lord, we pray and we speak healing sa mga kapatid namin na meron pong karamdaman. Sila at ang kanilang mga mahal sa buhay ay pagalingin, hipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, Panginoon. Sa mga oras na ito, inaangkin namin na kayo po ang pinagmumulan ng kagalingan sa amin, Panginoon. At hindi pong alalahanin ang mga kapatid natin na maaring
nagtitake ng mga mahalagang exam today. Let's pray that the Lord will give them wisdom and confidence. The Lord will strengthen them. And most importantly, they'll be able to trust in the Lord and to incorporate yung kanilang mga review, discipline, and mga pag-aaral sa mga nagdaang araw. The Lord will give them success and victory right now. Lord, we remember our brothers and sisters na may kinakaharap po ng mga pagsusulit, examinations. Give them wisdom right now, Panginoon. Help them to overcome challenges, Panginoon. Give them, Lord, the confidence na mumula sa inyo. Let's remember to pray yung mga estudyante natin habang papalapit at patapos na po ang klase. Bigyan sila ni Lord ng focus, ng kalakasan, ng karunungan na matapos po yung lahat ng mga requirements, mga exams. The Lord will give them the provision that they need. Let's pray. Pray po namin ang mga students. Pray po namin ang mga requirements nila na matapos po nila ito. We pray na enable them, Lord, to glorify you sa kanila pong pag-aaral, sa kanila pong pagtatapos. And then let's pray sa lahat po ng mga magulang, mga nagtatrabaho, sa mga naghahanap ng trabaho, that the Lord will continue to strengthen them, to provide all their needs financially, that they will learn to trust in the Lord. Sige po, sabay-sabay nating idulog sa Panginoon ang mga kapatid natin na nagtatrabaho, mga magulang natin, mga mahal natin sa buhay. Tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga magulang, inyong pagpapala sa mga breadwinner, mga pagpapala sa mga nagwo-work dito man o sa ibang bansa. Pagpapala po, Panginoon, sa mga naghahanap ng trabaho. Nawa, Panginoon, ay makita po nila ang iyong testimony na binibuild sa buhay nila, Panginoon. And then lastly, let's pray for our church building project na ito po'y masimulan na ngayong taon. Let's pray for our first fruit offering. Sa dulo po ng taon, the Lord will enable us. The Lord will help us to fulfill our commitment and vows para kay Lord. Sige po, sabay-sabay natin, lakasan po natin ang prayer natin, i-claim po natin ang provision ni Lord sa ating church project. Patotoo ng iyong kabutihan sa aming pong church building project. Na ipagkaloob niyo po yung lupa, naniniwala kami na wala pong imposible sa inyo. Habang kami po'y kumikilos at sumusunod, Lord, we pray na masaksihan po namin ang himala ng iyong provision. Continue to use our hands, our hearts, to be generous, Panginoon. Ganun din po ang panalangin namin that you will continue to touch people, Lord, to give generously para sa gawain ito. Kahit po aming first fruit, the Lord will enable us to do and fulfill our vows. Let us pray. Maraming salamat po, Panginoon, na sa aming po pagpapasimula ay pwede ho kaming manalangin, dumulog at lumapit sa inyo. Salamat din po sa ulan. Salamat po, Panginoon, sa pagdilig, sa napakainit po na kapaligiran panahon na aming pong nararanasan. We're praying, Lord, na kontrolin nyo rin po ang pagbagsak ng ulan nang sa ganun ay hindi po ito makapaminsala sa aming pong buhay, sa mga kapatid namin na may pananim, na maapektuhan posible ng pagbaha at maging yung aming pong mobility o pagkilos. Salamat po dahil ginabayan niyo po mga students sa mahigit 1 taon ng pag-aaral. Ngayon po ay matatapos na. We pray na ihanda niyo po sila na sa kanilang pamamahingay maging handa sila sa susunod na pasukan. We remember even yung aming joint baptism sa June. Nawa, Lord, ay magkaroon po kami ng pagnanasa na magkaisa, sumama sa joint Luzon baptism kasama po ang mga kapatid na simbahan ng Zion upang sa ganun, Lord, kami po ay magdiwang ng iyong katapatan at pagdiwang din po ang bunga ng aming pong mga pagpapagal, pagbabahagi at pagdidisipulo ng iyong banal na salita. Salamat po at gabayan, pagpalain niyo po ang aming gawain ngayon. I-bless niyo rin po mga kapatid namin na wala pa dito, papunta pa lang or hindi po makakarating. Continue to guide them. I-bless niyo rin po ang mga church anniversary na sandaling naantala sa iba't ibang mga simbahan. Continue to bless them and sustain them. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan niya po muna natin si Lord. Okay, tanungin mo nga muna yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kumusta ka kaninang umaga? Okay, sino ho dito nag-struggle? Mag-church ba siya o hindi? No. Meron po bang announcement si pastor na makakancel? Binabasa ko po yung mga group chat o mga post po ng mga kapwa pastor ko, hindi lang sa Zion.
Marami pong nagdiriwang ng anniversary. Yung iba po ay papunta silang beach, resort, doon sila mag-anniversary. Wala, doon na lang sila sa church, naghanda na lang sila ng pagkain. Pero ang sabi po ng pastor, magdala pa rin kayo ng pangligo. Hindi ko po alam kung magsuswimming po sila. Yung kapitbahay naman po namin ay anniversary din po nila ngayon at pinaghahandaan din po nila. So, tayo po ay meron pong series na Mi Familia and patuloy po natin itong pinag-uusapan. I hope nasusundan nyo po. Last Wednesday, of course, ay meron tayong special na panauhin uli. Naway, hindi po tayo maban o mabatas, no? Hindi lang po natin sinusunod-sunod kasi po mahirap po na mapulaan po tayo at masabihan po tayo. Gusto ko lamang pong basahin po uli natin yung pinaka-main thought. Alam niyo po, ang Joshua 24:15 is the most well-quoted, well-preached, well-talked, and well-decorated Bible verse sa tindahan, sa bahay, sa eskwelahan, sa business establishment, at maging po sa mga cellphone. Napaka-importante, napaka-sikat, napakatanyag po ng Josue, Kabanatang 24, Talatang 15. Napakasikat po nito. Pero ang tanong ko nito, what does it really mean? Lagi nating sinasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Actually, part B na lang po yon ng kalahati ng Talatang 15 kasi meron pa hong verse na nasunod niyan eh. At ito po yon, basahin po natin. Sabay-sabay nga po tayo magbasa. Ready, go! If you think it is wrong to serve the Lord, choose today whom you will serve. Choose the gods your father worship on the other side of the river. Ano po yung other side of the river? Explain natin mamaya. Or choose the gods of in whose land you are living. But as for me and my family, we will serve the Lord. Sa Tagalog po, kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain na inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Nung binanggit po ni Joshua, yung Joshua 24:15, nakatayo po siya sa Shechem. Ang Shechem po ay isang lugar na very memorable at historical. Dahil ito yung unang lugar na inapakan po ni Abraham, Genesis chapter 18, nung siya po ay inutusan ng Panginoon, buong pamilya na, pumunta sila sa Canaan. And at that time, napuntahan talaga ni Abraham yung Canaan. Kaya lang po, hindi sila nakapag-establish ng tirahan. Possibly dahil po sa pagsuway at marami pong mga conflicting circumstances na nangyari sa kanilang mga buhay. At ito pong Joshua 24:15 ay ito po'y composed sa 3 R. Number 1, it's a review. Paalala na kung paano ho sila nagmula sa Egypt, dinala ng Panginoon sa Canaan. At ang una pong bansa nga po na kanilang sinakop, yung the city of Jericho. Pangalawa, it's a reminder na ang lakas at tagumpay na nagdala sa kanila sa land of promise ay hindi po lakas na nagmumula sa kanila, kundi lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Same true with us, no? Meron tayong tendency, along the way, even though we're a Christian, pag nagtatagumpay po tayo, kapag marami na po tayong na-accomplish, nagagawa sa buhay, nakakaligtaan natin, and there's a temptation na isalig at i-associate ang lahat ng success sa galing natin. Sasabihin natin, alam mo, natapos ko to dahil mahusay talaga ako. Last Wednesday, yung final exam po namin sa psychological testing, yung professor ko po ay hindi lamang po isang professor ng ATS, kundi attorney po, na graduate po ng Ateneo. Kinukwento ko niya sa amin habang tapos na po yung exam kung paano hinumble siya ni Lord. Nakatapos po siya ng bar exam, nakapasa po siya, pero sabi niya, alam niyo ba class, marami sa mga kaklase ko na honor student, they didn't make it on the bar exam. Sabi ko, why? Bakit po? Because kaya nilang mag-aral ng straight, dire-diretso, but they don't know Sabbath. Sabbath is the ability and the capacity to distance yourself from time to time sa isang very stressful situation. So akala nila, pag nag-aral ng buo, ng diretso, kakayanin nila ang problema, yung sanity mo, hindi mo kakayanin.
Kaya from time to time po, ako'y tumatayo, pag may exam, umaalis ng konti, iikot lang ako, mag-exercise. Bakit? Hindi mo kakayanin na mag-focus ng diretso sa isang very crucial exam. So sabi niya, so importante yung Sabat. Then, nung nag-aaral siya sa ATS for counseling, nag-take siya ngayon ng board exam, sabi niya sa kanyang sarili, she's an attorney, sabi niya, nagawa ko nga yung bar exam eh. Ano pa kaya itong board exam? Alam niyo, sa first day pa lang po, lahat ng na-review niya, halos wala ho doon sa lumabas sa exam. Kaya sobra siyang devastated, iyak siya ng iyak. At ang isang bagay na sinabi niya, hindi na ako babalik bukas. But the Lord reminded her na bumalik ka, sayang yung gastos. Tinuloy niya yung exam, wala talaga siyang pag-asa na iniisip niya, wala na, bagsak na ako na. You know what? Nakapasa siya. And the Lord reminded her na wala yan sa galing mo. Wala yan sa husay mo. This is an attorney talking to us and sharing her testimony to us, and she reminded us now, lagi yung biyaya at grace lang ni Lord talaga ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa buhay. Amen po ba doon? At alam niyo po, marami pong mga honor student, even yung cum laude at magna cum laude, yung iba po hindi nakapasa. At ang sabi po niya, did you know class that sa ATS, we have the record of 100% passing percentage every board exam. Ako, nagpalakpakan yung iba, pero sabi namin, oh, that's a pressure sa amin po, ma'am. At ang tanong po namin, siguro po ma'am, kino-coach po ninyo, kino-coach ng ATS, binibigyan ng special review. Sabi, hindi, tinatapik lang sa likod at sasabihin, we believe in you, kaya mo yan. That's a pressure. Pero gusto ko po yung paalala niya, no? Attorney na siya, pero ang sabi niya, wala talaga klase. Kay Lord ka lang talaga aasa. Kung mapapansin niyo po, ang kwento ng Joshua, from Joshua chapter 1 to 24, it's a story of conquest, but at the same time, it's a story of trusting the flesh. By the way, mga kapatid, sa Joshua 24, hindi pa talaga nila nasakop yung buong Canaan, dinidistribute pa lang ni Joshua. Nasa Shechem pa lang siya. Kaya maalala niyo po, si Caleb, humingi siya ng isang bundok. Sabi niya, marami pang kalaban dyan. Nandyan yung mga Amoreo. At ang sabi po ng Panginoon sa kanya, number 3, it's a reminder, it's a review, it's a renewal for their hearts to commit again kay Lord. Susunod ba kayo sa Panginoon? Dahil alam po ni Joshua, whether you like it or not, meron kang Diyos na susundin. Kung hindi man si Lord, meron kang Diyos na itatanghal at itadambana sa buhay mo at isusundin mo. Nireview po ni Joshua ang verse na to bilang paalala. Kung ayaw nyo, I made a choice as a father, as a parent, that as for me and my house, we will serve the Lord. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong umaga na to is the Joshua 24:15 choice or decision. Kaya po Miss Lash, because sometimes we use the word choice, but sometimes we know choice as a decision. Ito pong verse na to para sa akin, napaka-importante. Hindi lamang po ito importante sa bagong mananampalataya, importante ho ito sa matagal ng mananampalataya. Why? Because there's a tendency na maging over-familiar tayo sa verse na yan. And we really don't understand what that verse really mean. But let me start with this, mga kapatid. Did you know that choice or decision is very powerful? There is power sa ating pong mga pagpili at sa ating mga pagdidesisyon. In fact, the Bible would always say that the strongest principle of life and blessing lies in our choice. Kung gusto mong pagpalain ka ni Lord at mapagpala ni Lord ang pamilya mo, kailangan ngayon pa lang, as early as today, you should make a choice. Not just a choice, a right choice. Tamang pagpili. Dahil dyan po nakasalalay ang pagpapala at lakas ng isang tao. Our life is the sum result of all the choices we make in the past, both consciously and unconsciously. Ang buhay po natin ay summary ng mga choices na pinili at pinipili natin. Wala pong aksidente. Sabi nga po,
life is not a matter of chances, but it's a matter of choices. Kung sino ka ngayon, kung ano ka ngayon, kung anong nararanasan mo ngayon, kung anong meron ka ngayon, kung anong problema ang taglay mo ngayon, it's all because of the choice you made in the past. And if we can control the process of choosing, ito po yung napakahalaga eh. We can control all the aspects of our life. Now, come to think of it mga kapatid, marami pong bahagi sa buhay natin ito, hindi natin kontrolado. Hindi po natin kontrolado. Nung nag-take po ako ng final exam this week, talaga pong napakahirap. Sabi ko kay Pastora, parang gusto ko na po mag-quit. Hindi ko po kontrolado eh. Pero pag may pinili kang mga pagpili o mga choices, kahit papano po, makukontrol mo yung resulta. Isa po sa nakakatawa na bahagi sa exam namin, sobrang pressured po kami, yung aming pong teacher, professor na attorney. Sa dulo po, ipinangiti kami. Bakit? Dahil may mga bonus question pala para matiyak po na hindi kami masyadong kabahan. Of course, may pa-pizza. Pag dulo po ng klase, may pa-pizza, may mga chicken. Pero parang hindi ka makakain eh, kasi final exam eh. Isa po dun sa mga questions sa bonus, sabi ko, ma'am, bonus na nga lang, mukhang hindi pa ako papasa. Alam niyo kung anong bonus? Nakalagay ho doon, magbanggit ng isang miyembro ng BTS. Sabi ko, paano ko naman malalaman yan? How in the world will I know? Sino po ang miyembro ng BTS? Gusto ko isulat, Dao Mingzu. Nung sinabi ko yun sa isang kaklase ko, sabi niya, Pastor, F4 po yan. Hindi po yan BTS. Ay, oo nga no. Pero dalawang pangalan pong naisip ko, sabi ko, how about Rain? Si Rain po. No. Mali pa rin. Wala hindi ko pa rin nakuha eh. Tapos, ito po nakakatawa. Sino ang kumanta ng, ano ba yung kanta, Jael? Pantropiko. Sabi ko, how in the world will I know? Hindi ko alam yung pantropiko. So iniisip ko, kasi yung teacher po namin, pag nagkaklase po kami, sa likod po niya, maraming mga Funko Pops na mga K-pop figures. Sabi ko, siguro Blackpink po ito, Blackpink. So sinulat ko, Blackpink. Bagsak pa rin po. Dahil kumanta pala ng Pantropiko, I see? Sila? Paano ko malalaman yon? Wala akong ibang binabasa kundi Bible lang. De, joke lang, no. So sabi ko, ma'am, bonus na nga lang po, bagsak pa. Sabi niya. Kasi sabi niya, class, bagong start yung class, do you want me to play a song? Sabi ko, ma'am, sana pala pinatugtog nyo sa una pala. Sabi ko sa inyo, ayaw nyo eh. Pero doon ako bumawi sa magaling ako. Sabi niya, tell a joke. Tapos may nakalagay, malaking points. Pati ako, malaking puntos ko doon. Pero, hindi mo makukontrol kung anong pwedeng mangyari o anong pwedeng mo maranasan sa buhay. Pero at least, meron kang pwedeng kontrolin na hawak mo ngayon yung desisyon. Amen? God has given every person the ability to choose. We make choices and then our choices will make us. Kung iisipin mo, kung sasabihin mo na, it's just a small choice. Nothing bad with it eh. No, the small choice will mold, will form, will have a big consequence in the near future. So hindi mo pwedeng maliitin ang isang maliit na choice. Siguro po nung time na yon, sinabihan sila, what does it mean nung sinabi ni Joshua na, as for me and my house, it's a choice, it's a decision. Pero actually, kung sino sila Joshua, yun po'y dahil sa mga pagpili na pinili nila. So ano pong pinipili natin? At alam niyo mga kapatid, not making a choice is a choice. Yung hindi pagpili o hindi pagdidesisyon, ay desisyon na actually yan. Wow, sabi mo, hindi, wala. Dormant lang po ako, no. Passive lang ako, hindi muna po ako magdidesisyon. Actually, it's a choice na. Pagpili na po iyon. At ito po ang pinakamahalaga sa lahat. The choices we make today will determine our tomorrow. Lahat ng mga pagpili na ginagawa natin ngayon, nakasalalay dyan yung kinabukasan ng ating pamilya. So, pag-usapan natin si Joshua. Everybody say, General Joshua.
Alam niyo po ba kung anong ginawa ni Joshua? Dinala niya ang Israel papunta sa Promised Land. He defeated the enemies. He conquered many territories, all because of his military might and strategy. But you know, the most important accomplishment and achievement that Joshua accomplished is when he led his family to believe, to serve, and follow God. Alam niyo ba na ang pinaka-importante na pwede mong maging tagumpay sa buhay, hindi po yung position, promotion, or degree, or studies, kundi ang pinakamahalaga po na achievement na pwede mong ma-accomplish sa buhay na ito ay nadala at naakay mo ang iyong pamilya na sumamba at kumilala at maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Kilala po si Joshua sa isip natin bilang isang general. Pero sa isip po ng mga anak at asawa po ni Joshua, isa siyang ulirang ama na nagsumikap na maging mabuting halimbawa at ehemplo para akayin at dalhin ang kanyang pamilya na manampalataya at maglingkod sa buhay na Diyos. Meron pong kasabihan that there is no amount of success which can compensate for the failure of the family. Ang ibig po sabihin niyan, mga kapatid, kahit gaano ka katagumpay sa labas, kung may mga pagkakamalit, mga kabiguan at hinagpis na nangyayari sa iyong pamilya at wala kang ginawang action para doon, sa mata ng Diyos, hindi tayo successful. Naalala ko po ang kwento patungkol sa isang pastor na lumago ang simbahan pero nasira yung pamilya. Nilapitan po siya ni Pastor Steve Morel. Sabi niya, ano po ang sikreto niyo? Bakit lumaki ang church po ninyo? Sabi niya, well, you have to sacrifice something in order to reach one thing. Nung nakita po niya kung gaano po nawasak yung pamilya niya, nagkaroon po ng kaisipan si Pastor Steve Morel. Sabi niya, hindi ko gagayahin ang pastor na yon. Because there is no success or there's no amount of success which can compensate for the failure of the family. Pag nabiguho natin silang dalhin at maipakilala sa ating Panginoon, kahit gaano tayo kahusay, kahit gaano tayo kagaling, hindi pa rin po tayo matagumpay sa buhay. Si Billy Graham na po ang nagsabi nito. I think, nung siya'y buhay pa, sabi niya that I failed by not studying more and praying more. And I think I failed by not spending more time with my family. Can you imagine? The great Billy Graham, inaamin at sinasabing, marami akong pagkukulang sa Diyos at lalo na sa aking pamilya. Si Steve Jobs, ang isa sa mga founder ng isang kumpanya na na-fire sa sarili niyang kumpanya at nagsumikap na makabalik uli. Alam niyo ba yung story na yon? Siya ang founder ng anong kumpanya? Pero kinick out siya ng board ng Apple. At nagsumikap siya para makabalik uli siya. Can you imagine, ikaw ang founder, pero pinatalsik ka. Ang sabi po niya, my favorite things in life don't cost any money. It's really clear that the most precious resource that we all have is, at alam niyo, isa sa mga regrets ni Steve Jobs, nagkulong at nagmukmok siya sa kanyang office at sa basement without spending too much time sa kanyang mga anak para i-master ang mga iPad, iMac, at mga iPhone. At the end of his life, sinabi po niya na mas mahalaga pa rin po ang pamilya kesa sa tagumpay na kanyang na-accomplish sa buhay. Kung babalikan po natin, dito natin maintindihan bakit sinabi po ito ni Joshua. You know, yung pinakahuling salita mo mahalaga pero ang mga huling salita na lumabas sa bibig ni Joshua ay may kinalaman sa kanyang pamilya. That as for me and my house, we will serve the Lord. This is no longer about conquering lands. This is no longer about winning and doing conquest. Sabi niya, I want you to make sure na kapag nandito na kayo sa lupang pangakong binigay ng Diyos, kagaya namin at kagaya ko,
magdidesisyon kayo na kayo ay maglilingkod kasama ang iyong buong sambahayan sa ating Panginoon. For Joshua, this is the most important choice or decision that he made in his life. And how about you? Now, ano po ang mga mahalagang lesson na pwede natin matutunan sa kwento at sa verse na to na napaka-iksi lang. Hinati ko lang yan eh. Dapat po buong 15 yan pero yung part B na lang. What are the lessons and principles that we can learn from Joshua's decision, from Joshua's choice? Are you ready mga kapatid? Number 1, Joshua 24:15 is a personal choice or decision. Sabihin nyo nga po, personal. Napansin nyo po, ang sabi po ni Joshua, anong sabi niya? But as for me, hindi po niya sinabing, sana tayo lahat. Sana kayo din. Hindi. Sabi niya, but as for me. Everybody say, as for me. Alam niyo po ba ang reality sa buhay na ito, lalo na po sa buhay bilang Kristiyano, not everyone will share and support your choice and conviction in life. Kahit gaano po ito kahalaga, kahit gaano po ito ginagalang, kahit gaano po ito katama. Yan yung realidad. Hindi mo pwedeng ipilit yung faith mo sa iba. Tama? Kailangan mo silang irespeto. And then at the same time, hindi mo lang kailangang irespeto yung pananampalataya ng iba, hindi mo lang kailangang ipilit. Alam niyo po ba yung isang bagay na tinuro sa amin sa counseling? Sa counseling, ang goal po sa counseling, hindi i-convert ang client. Ang goal sa counseling, tulungan siyang masolve yung problema niya at hindi para i-lead siya sa prayer of acceptance. You need to follow the moral code of counseling to respect the rights and privileges of a client. Nagbigay pa nga po ng isang example ng paano po ang client mo ay isang mamamatay tao, isang wife beater, abuser. Igagalang mo pa rin yung kanyang karapatan at need ng counseling access. Now, if you can do it, do referral. Ganon din po, hindi mo pwedeng ipilit ang pananampalataya ng iyong pamilya at pananampalataya mo sa iba. Pero kapatid, kailangan mong tiyakin na talagang may pananampalataya ka. Amen? Sometimes we have this concept na gusto nating ituro, i-implement, i-impose kung ano yung alam natin. But Joshua is not like that. Joshua is telling us right now, I don't want to impose my faith to other people. I want to make sure that I possess the right kind of faith. Nasa iyo ba ang tamang relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon? Joshua was telling us that as for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo po, a man without conviction, paninindigan, will fall to almost ease and traps of convenience. Ano po ba yung convenience? Yung walang halong paninindigan o pressure. Yung pwede kang mamove ng kung ano lang yung gusto mo at hindi yung pinaninindigan mo na tama, na may kapalit po na halaga. Madali kang maakay, madali kang tawagin, madali kang sutsutan, madali kang utusan, madali kang pasunurin. Why? Because maraming mga tao ngayon, walang conviction o paninindigan. So the question is this, just like Joshua, are your choices made from conviction or from convenience? Amen? Yung po bang, pag naulan po ba, mag-church ka ba o hindi? Pag nalagay ka ba sa isang sitwasyon na kung ang pagpapipili na kailangan mong piliin ay si Lord at ang paninindigan sa paggawa ng tama o ang pakikisama para hindi masaktan ng iyong mga kaibigan, anong pipiliin mo? Would you rather choose na manindigan, na magbibigay ka po rin sa ating Diyos, o pipiliin mo mag-compromise para sabihin, ayoko kasing may ma-offend at masaktan? You see, Joshua is not imposing his faith, but Joshua is displaying a conviction that he possesses about the right kind of faith na meron siya kay Lord. I think we should follow Joshua. Mga kapatid, ano po ang kaibahan ng salitang conviction sa convenience? Pareho pong pero malaki po pagkakaiba. A convenience or a conviction is something that you are willing to die for. But a convenience is something that will cause death to what you believe is right and worth dying or fighting for. Kapag lagi ho tayong nakikisama, lagi nating iniisip ang sasabihin ng iba, ang mararamdaman ng iba,
Can you imagine, no? Pwede pong gayahin ni Joshua yung shaky at fluctuating na faith ng mga Israelites, kundi papalitan siya sa kanyang leadership. Pero hindi, sabi niya, wala akong pakialam sa inyo. Hindi ko alam kung anong uri. Because may history po ang Israel na papalit-palit ng faith. May history ang Israel na sasamba ngayon kay Lord, mamaya makakalimot. And true enough, nangyari po ba ito? Yeah, what's the next book after Joshua? Judges. Judges. Makikita natin sa Judges, nangyari nga. Pabago ba? Pag hindi mo tiniyak na buo at personal ang faith mo kay Lord, walang garantiya next year, next time, na magiging matatag ka. Alam niyo po ba mga kapatid, yung last class po namin sa counseling, pinag-usapan namin yung future ng counseling. May AI, may ChatGPT na. Pero isa po sa issue ay yung kahirapan na mararanasan po ng bansang Pilipinas. Alam niyo po, kung ayaw niyo po maghirap, maghanap na kayo ng farm ngayon na kung saan may chopper at may Rolls Royce. Okay lang po na nakakalimot kayo at wala kayong matandaan. Ang mahalaga po eh. No, kidding aside po, ang future po ng counseling is, darating yung time, sa sobrang hirap, 2 to 3 years from now, yung sweldo na kinikita natin ngayon, hindi na sapat pambili ng pagkain na basic commodity. Siguro ngayon, hindi mo nararamdaman. Pero yung iba, ramdam na eh. Ang 100, ano ang 100? Ang 500, ano ang 500 ngayon? Meron pong isang survey na nagsasabi, ang sweldong 1,000 ay halos hindi sapat sa isang pamilya sa isang araw lang. 1,000 na po yun, ha? And can you imagine po kung lalo pang tataas po yung inflation, lalo pa kung tataas ang economic recession, ang economic problem ng ating bansa, ang mga tao po, are you ready to hear this? Mapupuno ng stress, ng depression, ng suicidal tendency. Mapupuno sila ng kabalisahan. At alam niyo po, ang sabi po ng professor namin, baka during that time, dumami po ang may problema sa pag-iisip. Hindi mo iniisip yan ngayon. Pero kung ikaw yung negosyante, project mo yung business mo. Kung tayo hindi negosyante ngayon, project mo ang laro ng pera ngayon, ng peso, at ang laro po ng ekonomiya natin ngayon. 2 to 3 years from now, if you're not making the right choice, you and I will be prone to too much depression and discouragement. Hindi match ang sweldo mo. Hindi match ang kikitain mo sa laki ng babayaran ng mga bilihin. Hello? Napakahalaga na malinaw sa atin kung ano yung pinaninindigan nating tama. At hindi tayo sumasabay sa laro at sa gusto lang po ng mga tao. We're Christian, tama? Sabi mo nga sa katabi mo, Kristiyano tayo. Minsan po yung salitang Kristiyano, nagiging tag na lang yan eh. Kristiyano. But what does it mean to become a Christian? A Christian is full of conviction, puno ng paninindigan. Kaya alam niyo po, proud na proud po, I can imagine yung family ni Joshua sa kanya. Not because meron siyang armor ng pagiging general, kundi dahil pag umuwi siya sa bahay, he is like the man mentioned in Psalms 112 verse 1. Ano po yun? Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His commands. And that is Joshua. That is Joshua. Sa kagustuhan po natin maging sikat, kagustuhan natin maging tanyag at makisalamuhat, makasabay sa ibang mga tao, pinagpapalit na natin yung paninindigan natin for convenience. Be a person of convenience. Make a personal choice na pipiliin mo ang ating Panginoon. Bakit? Because if you don't stand for something, you will fall for almost anything. Pag hindi ka marunong tumayo sa isang dapat mong tayuan, babagsak ka at matutumba ka sa lahat na lang na ilalagay sa iyo ng kaaway. Ang taong walang paninindigan, madaling bumagsak sa lahat at sa pangkalahatan. If there is something that Joshua can be proud of, it's not his story of battles and conquest, but his testimony
that he knew God and that God knew him very well. Alam niyo, magkaiba yan mga kapatid eh. Lahat tayo dito siguro sasabihin natin, alam mo, kilala ko ang Lord eh. Pero may verse sa Bible na nagsasabing, darating ang panahon, tatawagin niyo ako, Panginoon, Panginoon, papasukin mo ako, sasabihin ko sa inyo, sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Mahalaga mga kapatid na hindi mo lang personal nakilala ang Panginoon, tiyakin mo, nakilala ka rin ng Diyos. Si Joshua, hindi lang niya kilala ang Diyos eh. Alam niya sa kanyang puso. That's why he was able to say, as for me and my house, nakilala niya ang Panginoon. Nabasa niyo na po ba ito sa Facebook, no? Kahit hindi po ako palasimba, palabasa ng Biblia, palasunod sa Diyos, naniniwala naman ako sa Panginoon. Sabi po ng demonyo, pareho pala tayo. Hindi rin ako nag-church, hindi rin ako nagbabasa ng Bible, hindi rin ako sumusunod sa Panginoon, pero naniniwala ako may Diyos. Hello? Amen? Kay Joshua, it was very personal. You know, ang problema po dito sa church, ang problema sa isang pagiging Christian, ay gawin natin communal. When we say communal, community, ang faith natin, no? You know, I'm a Christian because I'm attending the church. I'm a Christian because I attend a life groups. I'm a Christian because we're doing this. We have this conquest. We have this simbahay, no? Walang sabit kay Lord, hindi ka pwedeng sumabit. Kailangan personal na malinaw sa puso mo, kagaya ni Joshua, na kilala mo ang Diyos at kilala ka ng ating Panginoon. Amen? Hindi ka pwedeng sumabit sa Panginoon. At ang Diyos, wala hong anak sa labas. Kung anak ka talaga ni Lord. Kung hindi ka sumampalataya, hindi ka anak ng Diyos. Nakikita niyo po ba kung ano pong mahalaga kay Joshua dito? It's no longer about the land. It's all about his family. Samantalang nag-aaway-away ang mga tribo, saan lupa kami? Saan kami ilalagay? Kay Joshua, ang pinakamahalaga sa dulo ng kanyang buhay, matiyak ko na sumasampalataya ang aking pamilya sa ating buhay na Diyos kung paano sumasampalataya ako sa ating Panginoon. All the success in this life are nothing kung mabibigo tayong akayin at dalhin ang ating pamilya sa ating Panginoon. Amen? And look at them. Where are they now? We allow them to dictate what they want, not what we want. Si Joshua, hindi niya pinayagan na ang masusunod yung mga anak niya. Nagdesisyon siya para sa kanyang sarili. At ipinakita niya, ito ang tamang desisyon na dapat yung sundin. Where are our families right now? Ang konsepto ng simbahay, hindi po para dumami ang dumadalo dito. Ang konsepto ng simbahay, matiyak natin na walang pamilyang may iwanan na hindi pa nakakilala sa Diyos. Ang tanong ko dito, kilala mo ba ang Diyos? Kasi kung mali ang pagkakilala mo kay Lord, hindi mo maaakay ang pamilya mo sa iyong Panginoon. Wala kang dapat ipagmayabang, kundi ang pagmamayabang na kilala mo ang Panginoon at kilala ka ng Diyos. Let's read this verse sa Jeremiah. Sabi dito, but if people want to brag, let them brag that they understand and know me. Let them brag that I am the Lord and that I am kind and fair and that I do things that are right on earth. This kind of bragging pleases me, declares the Lord. In a world of social media, alam niyo bakit na-discover itong si Alice Go, Mayor Alice Go? She keeps on flexing on the social media. Ang damit niya, 8,000. Ang mga sing-sing po niya ay pang-artista, worth 30 millions of millions. He's driving a Rolls Royce. Meron siyang McLaren. Alam niyo po ba magkano ang McLaren? Meron siyang chopper. Sabi ko nga kay Pastora, at sabi din niya sa akin, we can't avoid flexing on the social media. Maybe you're not posting. But as a person, we cannot avoid bragging on what we have, what we wear, what we accomplish. Anong po mga issue ngayon sa Facebook, di ba? Meron akong iPhone 15, fully fade. That's a joke, but that's flexing. Wala po akong pinapatamaan. I'm just using this. If you own an iPhone, that's good. Praise God. But I'm just saying, hello, ipagmayabang mo, nakilala mo ang Panginoon at kilala ka ng Diyos at mahal ka ng Diyos.
kung meron mang isang bagay na dapat mong ipagmayabang, na ikaw at ang pamilya mo naglilingkod sa Diyos. Hindi dahil sa kung anong meron ka. Hello? Joshua's personal and intimate relationship with God is the true success and victory in his life. Mahalaga pong evaluation lagi. Mahalaga po yung metacognition that every time you passes an obstacle and you reach an accomplishment, you always evaluate what's the purpose, and that's what Joshua did. Nung sila po yung nakaakyat na sa Shechem, malapit na sa lupang pangako, in-evaluate nila, ano nga uli yung dahilan ba tayo nandito? Nandito tayo para parangalan ng Diyos, hindi para kalimutan ang ating Panginoon. Amen po ba doon? It's a personal choice that you should also make a personal choice. Pangalawa, it's a paternal choice. It's a paternal decision or a choice. Anong sabi po dito sa verse na to? Sino pong natututo? Say amen. But as for me and my family, everybody say, my family. Did you know that if you don't know God clearly and personally, you can share and transfer that faith to your family? You cannot give what you don't have. Wala kang maibibigay sa kanila kung wala ka naman nun. Okay, that's why mahalaga na meron kang maibabahagi at masishare sa kanila. But as for me and my family, when we say paternal, it means parents, father, or man in the house. It's their decision. Na parang nagsasabi, mag-church tayo anak, sama tayo, kailangan natin mag-church. Thank God, because I don't have to make that choice daily or every Sunday for my family. Why? Because my children knows that every Sunday we should go to church. Sino ho dito nag-struggle ka lagi linggo-linggo? Anak, sasama ba kayo? Magsisimula siya sa personal choice. Pag hindi malinaw sa iyo kung anong pinaniniwalaan mo, sino ang Diyos? Ano po ang papel ng Diyos sa buhay mo? Mahihirapan kang kumbinsihin on the paternal part or paternal side ng mga anak, mga kapatid, sama tayo. Kung hindi ka kayang manindigan kagaya ni Joshua, you will always fall on the convenience. Mag-a-adjust ka lagi sa kanila. Pasensya na po kayo kung medyo strict si pastor, pero ito yung alam ko na paraan para mapanatili po ang ating tapat at tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, problema ng pamilya natin ngayon, can I just say this? We have broken family, we have dysfunctional family, and we have fatherless family. Marami po sa pamilya ngayon, wala ng mga ama. Kung hindi po namatay, sabi nga po ang joke, this is just a joke, no? Kung hindi po sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. Sorry for that word, but that's, I think, the accurate description of our family. Yung iba naman po ay nasa bahay pero absentee. When we say absentee, walang ibang gustong pag-usapan, yung gadget, yung basketball, yung kumpare. Nandyan yung mga anak, hindi man lang mabigyan ng time. You know what? We are facing right now the father phenomenon problem. Totoo po ba ito? Na maraming pong tahanan ngayon ang walang ama na nakikita. Alam niyo po ba? But why is this serious, mga kapatid? Why is this serious? Yung paternal decision. Why is this serious? Because there are top 5 consequences from having a fatherless family. Number 1, most likely, a family will experience extreme poverty. Number 2, a family will be more prone to drug and alcohol abuse. Number 3, a family will experience physical and emotional health. Paano mo i-explain sa isang bata na umiiyak, wala siyang tatay? Sorry kung may natitrigger. Sorry po, mga kapatid. Number 4, mahihirapan silang umangat at magtagumpay. Kung meron po dito ang mga bata na nagtatagumpay sa kanilang pag-aaral despite sa kanilang situation sa family, I salute you. I am thankful to God because God has been gracious sa buhay nyo and you made the right choice na magpatuloy at mangarap pa rin kay Lord. Pero hindi pare-pareho ang isip ng tao at isip ng bata. Hindi tayo pare-pareho paano tumugon sa hamon. Nagkataon na tayo po'y matapang, malakas, matindi ang resiliency natin. But how about those families and children na hindi ganong katatag? Ang pag-process po nila sa kanilang decision making. The consequences of fatherless children are very devastating. Panglima, sa statistic, tinanong po nila yung mga nasa death row inmates.
most of them, 80% of them, they have no father. Wala silang tatay. And to prove po na ito po ay existing po sa situation natin ngayon, one of our cell leader na pumupunta sa campus, every time daw po, o minsan po, nung magbibigay na ng grade, pinakiusapan po siya ng isang estudyante, hindi ko nababanggitin ko ng school, Kuya, baka pwedeng ikaw po ang magkunwaring tatay ko at kumuha ng card ko kasi wala pong pupunta. Wala pong pupunta sa akin para kuhanin yung card ko. Can you imagine? Wala sila doon sa lugar at sa panahon na importante. That is why, if a godless movement or a government wants to destroy a society, all they need to do is to redefine that traditional concept of the family. And the most effective way to destroy a family is to emasculate men and remove the idea of fatherhood and a good family man. Pumasok na po ngayon yung divorce. Ang konsepto na ngayon ng family, ang lalaki pwedeng maging mag-asawa. Ang tawag ho nila dito, the modern type of family. Ang lalaki po ay nawawala sa picture. The moment you successfully destroy the fathers or fatherhood, you can then set loose a generation without a sense of authority. When you remove the peaceful warrior and defender in the family, you can create anarchy, pagkakagulo, away. Away. Hello? Praise God, we had a model. We have Joshua. God knows hindi naging madali sa kanya. God knows na hindi siya perfect na tatay. God knows na hindi perfect ang kanyang family. Pero dahil personal ang kanyang choice, na i-transfer po niya ito sa kanyang pamilya, sa kanyang paternal duty. Meron pong isang sulat ng mga anak sa kanilang tatay. And I hope it will open our hearts. Sabi dito, dear absent fathers, never assume that the mother taught the child to hate you. A child can notice a father who doesn't want to be involved in his child's life. Stop this nonsense of always thinking that mothers poison their kids against you. Your absence is the biggest poison. No offense po, pero I just thought na we need to hear this. At alam niyo, malungkot, an absent father can make a child question their worth and struggle with their own identity. Tatanungin nila eh. Kasi po, ang pinaka-closest representation ni Lord sa lupa, hello, ay ang Ama. Malaki ang ginagampanan ng mga tatay sa pamilya. Amen? Now, Pastor, what's your point? My point is just like Joshua. How long does a father have to be absent to lose his rights? Pag lagi kang absent, wala kang boses. Mawawalan ka ng karapatan na magsalita para sa iyong pamilya. Now imagine Joshua doing this preparation, doing this conquest, doing this political strategy, but I just thought he never missed a moment or a time to be with his family. That's why he can confidently say, as for me and my house, alam ko sa puso ko, sasama sa akin ang pamilyang yan. Why? He never lacked time for his family. Joshua is confident that his family possesses the same faith that he has. Do you think? Yeah. Totoo po yun. Kumpiyansa po si Joshua, alam niya sa kanyang puso, pareho ang Diyos na pinananampalatayahan namin. Kitang-kita ko ito. Malalaman po natin yan sa pamilya natin. We can know. We will know. Alam niyo kung bakit? Because Joshua's authority as a father, as a leader to his family, was strengthened and established by his faith and obedience to God. Ang masunuring ama, ang Diyos ang tutulong sa kanya para ituro ang mga mahalagang turo na dapat matutunan ng isang pamilya. Amen? Buhay pa po ba tayo? 1 Corinthians 11 verse 1, no wonder, I hope we could also say the same statement that Paul said, follow my example as I follow Christ. Gayahin niyo ako, kagaya ng paggaya niyo ko kay Kristo. I hope we could also say the same, mga anak, sundan niyo po ako.
Hindi dahil gusto ko kayong i-convert, hindi dahil gusto ko kayong magpalit ng reliyon. Sundan niyo ako because following Jesus is a better choice. It will make you better in life. Magiging mabuti kayo. Pero ang tanong, naging mabuti ka ba talaga sa buhay na ito? Dahil sumunod ka kay Lord. Hello? O naging worse ka? Patunayan mo sa iba na naging mabuti kang tao. Naging mabuti tayong tao. Kakasunod kay Lord. You know what? Joshua became a better person. That's why he became a better father. Kung ang pagdalo sa simbahan, pagdalo sa life groups, nagkukos po ito para magkasala tayo lagi at madagdagan ang pagkakasala natin, that's bad. That's wrong. Hello? Ipakita natin kagaya ng Joshua, by the grace of God, I have my own weaknesses, but by the grace of God, I have become more understanding, I have become more loving, and every day, God is changing me from glory to glory. Lalo akong nababago sa biyaya ng Panginoon. That's what Joshua. That's who he is in front of his family. Alam niyo, may nagsabi sa akin, ang pinaka-the best way daw po na makakapagsabing nagbago ka ng totoo, yung pamilya mo. Hindi yung pastor mo. Is it right? Totoo ba yan? Yeah. Kaya nga, ang pinakamahirap siya ng gospel, yung pamilya mo. Kasi kilala ka nila eh. Pero pag nakilala nila ang Panginoon, that's the highest achievement na pwedeng mangyari sa buhay mo. Kung gusto niyo pong mangyari yan, pumalakpak nga po kayo kay Lord. Amen? Sorry po kung medyo strict, pero sabihin ko na ho ito. Kung kayo po'y Christian, huwag ho kayo mapuno ng bisyo. Kasi hindi po nagla-line up ang sinasabi niyo pong faith at Christian tayo, pero may ginagawa tayong kabaligtaran sa pagiging Kristiyano. Look at this picture. Smoking and drinking are slow poison, so quit it. Sabi dito, hindi po ako nagsabi niya na tumanda ka sa paglalasing, paninigarilyo, tapos nung nagkasakit ka, sasabihin mo, pagsubok ng Diyos yun. How can you say that? Diba? Sabi dito, aba, mag-isip ka kapatid. Sabi mo ka sa katabi mo, mag-isip ka kapatid. Di ba marami akong ganyan na pagpipray, Pastor, itong pagsubok na to, malagpasan namin. Ano ba nangyari niyan? Ayun po, nagpakalasing yan. Maagang-maaga pa lang po, talagang good time na kakayosi, kakainom. Then you would say na, sinusubok ako ni Lord. Amen? And you know what? Your flesh does not care where you will spend your eternity. Why? Because your flesh will not go in eternity. Your soul. So take care of your soul. And the best way to take care of your soul, take care of your body. Ilayo sa bisyo. Ilayo sa mali. Why? Mas madaling magturo pag alam natin ginagawa natin at hindi lang sinasabi natin. Na pag humarap tayo sa Diyos, humarap tayo sa mga pamilya natin, sa mga anak natin, wala silang masasabing, pero ba't po kayo, kabaligtaran pong ginagawa ninyo. Wala silang agam-agam. Amen. Lahat nga po na nasaktan, sumigaw ng amen. Konti lang ata nasaktan na. A good life gets passed on to the grandchildren. Do you want that? Ang isang mabuting buhay dahil kay Lord na ipasa mo, hindi lang sa anak mo, pati sa apo mo. Amen? Sino po dito nangangarap, maaabutan mo pa yung apo mo sa tuhod, pati sa apo mo sa sakong, kung ano pa man po yung dapat pong abutan dyan, di ba? Pero hindi lang yan. You are celebrating the best life, the good life, all because by the grace of God. At pag nawala na po tayo, a righteous will always be remembered forever. Sumasamba sila at lagi nilang sinasabi, alam nyo, kaya tayo nandito dahil sa pananampalataya ng lolo nyo, dahil sa pananampalataya ng tatay nyo, kaya tayo nandito, as for me and my house, we will serve the Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen? If that is our prayer. Pangatlo, it's a powerful choice or decision. It's not just a personal and paternal choice. I want you to know that it's very powerful. Ang laki ng impact pagka isinagawa po natin dyan. Ang sabi po dito, we will. We will. Paano nangyari yan? Tinanong mo na ba yung pamilya mo, Joshua? Alam na ba yan nila na magki-Christian sila? Sabi ni Joshua, akong bahala sa pamilya ko. Ikaw ang bahala sa pamilya mo, akong bahala sa pamilya ko. Joshua exhibit a powerful decision. Nanindigan siya eh. We will serve the Lord. Alam niyo mga kapatid, there are two paths and two ways that we need to decide in this life. We will choose life and death. We will choose two master, Christ and Satan. Pastor ko naman, Satanas kagad, para di lang nagsimba,
para nagyoyose lang, Satanas na kagad. Ganun po talaga. Hindi ka pwedeng magkaroon ng tatlong Diyos, dalawa lang pipiliin mo. Yun yung sinasabi ni Joshua. Sasamba ba kayo ng Diyos na iniwanan natin sa Ehipto? O sasambahin nyo ang tunay na Diyos na nagpakita ng kamanghamanghang kababalaghan sa buhay ninyo? And yet, sa kabila po ng paulit-ulit na sinasabi po ni Joshua, nauuwi pa rin sila sa pagsamba sa maling Diyos. May dalawang puwersa sa mundo, kaliwanagan at kadiliman. At may dalawang uri ng paggamit ng buhay, gamitin para kay Lord o gamitin para masayang at lumayo sa ating Diyos. Choosing to serve and honor God together with your family is both urgent and top priority. Pastor, urgent, top priority. Ang hirap nga pong mag-decision. Pastor, paano ko sisimulan? Sino po dito prayer mo? I want to make a Joshua 24:15 choice mula po sa araw na to. Paano ko gagawin yan, Pastor? Let me give you a tip. First, choose to obey and serve God. Then, making decision will become easy. Magiging madali na ang lahat. Sino ho dito nakaka-relate? Unahin mo lang yung pinakamahirap at hindi mo pa nagagawa. Unahin ng Diyos, the next decision will become easy. Why? Kasi inuna mo na si Lord. Everything will become smooth. Bakit? Kasi alam mo, pag inuna mo ang Panginoon, tutulungan ka niya, gagabayan ka niya. Let me show you the powerful testimony of AC Green, who considered to be the Iron Man in the NBA. Alam niyo bakit Iron Man po siya? Tanungin niyo ko bakit? Iron Man. Pag sinabing Iron Man, bakal na tao, matindi ang perseverance. Why? Sa 15 season po ng paglalaro ni AC Green, he's a Christian. 3 times lang po siyang na-absent sa paglalaro. Grabe, 3 times lang po ha. Yung iba doon, hindi dahil sa injury. So Iron Man po siya. But he's a Christian. Ito po yung testimony ni AC Green. Let's read. I have been given the power of choice by my parents, and I have the power to make a choice. And once I make a choice, it has a power over me. Ganda, di ba? The moment na nakapili na ako ng pagpili, may kapangyarihan na yan sa akin, whether masama o pangit, o maganda ang kalalabasan. Si AC Green po ay sikat bilang isang only basketball player na hindi po nahulog sa sex, sa mga bar. Usually po, 50 states kasi sa USA, di ba? Yung nasa plug na star, 50 states po yan eh. 30 NBA teams. Every time nalilipad po ang mga teams o magbabas. Halimbawa, from Los Angeles pupuntang Minnesota, Timberwolves. Ano ba naglalaban ngayon, di ba? Timberwolves saka Dallas Mavericks. Sasakay ng plane yan. Merong mga hotel accommodation. May isang pagitan na araw bago po maglaro. Pupunta yan sila sa mga hotel, makikipag-sex. But you know what sabi ni AC Green? No, hindi ko gagawin yan. I will maintain my virginity bago pa ako magkaroon ng girlfriend. Pastor naman, ba't mo naman sinasabi yan? Because we need this kind of preaching and teaching sa buhay na ito. Alam mo, sabi niya, curious ako sa sex. Sino dito curious ka sa sex? Usapang simbahan po. Hindi naman po masamang pag-usapan yan eh. But not curious enough to violate it. I figure God created it, yes, and it must be good. But He has created it to take place at a certain point of time within the confines of marriage. Nangyayari lang dapat yan sa mag-asawa. So kung hindi ko pa asawa yung babae, hindi ako makikipag-sex sa kanya. And if I'm going to live according to rules God laid out, then there are rules A through C. There can be situational ethics. Naglagay siya ng parameter sa sarili niya, mga batas para malayo siya sa tukso. Sabi niya, first of all, that's what God has designated for me at this time, being a single man. This is many, many years ago po. Ngayon may asawa na siya eh. I have committed my life to let Him make the decisions, not me. Lord, Ikaw ang magdesisyon sa akin. Wow! Di ba? For those who are in a relationship, allow God to make the decision in your life and in your relationship. And I'm following His rules. Sabi niya, secondly, I choose to be abstinent because of the self-respect and high regard I have for my body. Pataas ang paggalang ko sa katawan ko. Why? My body is the temple of the Holy Spirit. It's a choice that I am being proud of. Can you say it, mga kapatid? Proud ako sa pinili ko at pinipili ko lagi araw-araw. Why? Because I follow Lord. Now, mga kapatid,
following Jesus will make you better in this life. It will make you better in this life. At ang sabi niya, it's definitely worth waiting. When you marry the right person at the right time, you have no regrets. For me, I have nothing but smiles on my face. You learn to wait. And part of waiting is purity. Parang love, courtship, and marriage na rin po ito, no? Ang sabi ni Billy Graham, a good and godly father is one of the most unsung, unpraised, unnoticed, and yet one of the most valuable assets in our society. We need more godly men in our society. Amen? Because what makes a society? A family. Hello? Hello? Number 4, panghuli. It's a perpetual and a promising choice. It's a perpetual and a promising choice. Dito pa ako magtatapos. Kailangan makinig po talaga kayo dahil hirap na hirap po ako dito sa message na to. And by the grace of God, the Lord allowed me first to reflect. Sabi ko, Lord, paano ko i-outline to? Ang hirap. Alam niyo, yung prayer ko muna, niremind ako ni Lord, Lord, una, siyasatin mo muna sarili mo, nagagawa mo ba yan? Kailangan magsimula sa sarili ko, sa sarili mo, bago mo ito ma-preach. And I praise the Lord, I was able to build a 4-point outline based on Joshua 24:15. At panghuli po, if you make this Joshua 24:15 choice, punong-puno ito ng pangako. Sino ho dito gusto makatanggap ng pangako kay Lord? Ano sabi niya? We will serve the Lord pang matagalan. When we say perpetual, hanggang eternity. Hanggang wala na kayo dito, naglilingkod pa rin kayo kay Lord. Amen? Pero alam nyo, dito pa lang sa lupa, pwede na maging langit kung pipiliin mo lagi ang Diyos. Amen? Let me show you a story. Sa South Africa, there was a man, I think they're live-in, may anak na sila, but nag-antay lang po siya ng isang time and he popped the question, the most important question, saying, will you marry me? Iyak na iyak po ang kanyang kapartner. He wants to honor the Lord sa kanilang marriage. He wants to honor the Lord na hindi mabuhay po sa isang pagkakamali. Gusto niyang mag-set ng example sa kanyang pamilya. So nag-pop siya na question, kaya lang sa sobrang hirap po niya, sa KFC lang po siya. Pero sa atin, di na rin po mahirap yun, di ba? KFC. Ano yung KFC? Kamuning. Hindi, KFC. Kentucky. Doon lang po siya nag-propose. Meron pong isang journalist na minak siya, nilait siya, at pinagtawanan siya. Ang sabi po ng journalist na to, South African men are so broke, they even propose at KFC. They have absolutely no class. Sabi mo nga sa katabi mo, wag sa KFC. Sa Mang Inasal at least. I mean, who proposes at KFC? Pinahiya. Ganun ang mundo natin ngayon, di ba? We can say what we want to say. They say what they want to say. Kahit masakit. Sabi mo nga sa katabi mo, wag sanang ikaw ganyan. Di ba? Amen ba? So, pinahiya po ng journalist na to. And what would you expect? Napahiya po ang lalaking ito na nag-propose. Hello, are you listening? Sa KFC. But did you know? God turned this situation into a blessing. Nung nabasa po ito sa social media ng isang may-ari ng jewelry, sabi niya, guys, it's the sweetest story ever. Please DM me. Ano sabihin ng DM? My jewelry company will donate these 2 beautiful rings worth, okay, 45,000, hindi ko alam, they deserve rose gold with diamonds. Pinili nilang magpakasal, pinili nilang parangalan ng Panginoon, pinili ng Diyos na pagpalain ang isang desisyon na nagbibigay parangal sa ating Panginoon. You think kakalimutan ka ng Diyos? No! Di ba? Akala nyo tapos na? Ang Coca-Cola po, this is a true to life story, nabasa po yung pambabash po ng journalist. Sabi niya, yay! Just like your chicken and our Coke are perfect combination. We're all for bringing people together. The soft drinks for the wedding are on us. Sagot na namin ng Coke, di ba? Amen? Amen?
Palakpakan naman natin si Lord. Amen. Aba, hindi pa po natatapos dyan. Merong isang sikat na tourist destination for couples honeymoon. Sabi niya, hey, man, this favorite couple, your honeymoon is on us. Kolohali Holidays are giving you a holiday in Cape Town, including flights and 5 nights accommodation. Pero yung OD, sabi niya, ibay, this honeymoon destination, nabasa kasi ito, these honeymoon destinations look far. Someone needs to drive them there. We got you. The OD, nasasakyan. Alam niyo, nung nabasa ko to, sabi ko, wow! Isa po sa mga sikat na brand apparel sa South Africa is Puma. Sabi ng Puma, bibigyan namin kayo ng worth 10,000 in-store na complimentary tickets para mag-shopping kayo. Why? Sabi mo nga sa katabi mo, sana all. Akala nyo tapos na. To keep up the wedding excitement, OpenView is giving a 42 inches TV and a fully installed decoder. Wow. Pero ito, ganda, no? The Sachs Consulting Group understand the value of small beginning. That's why we're offering free electricity for 1 year. Pobre nga lang sila eh. 1 year, di ba? O palakpakan natin si Lord, di ba? Hallelujah. Okay. And then last na po. Sobrang dami. Baka po mainggit na po tayo. We're giving you unlimited data for 1 year. Hindi dito SIM, hindi Smart, hindi Globe. Unlimited data SIM para may access po sila. Ito po yung kanilang wedding. Let's look at. May sumagot. Okay. Hindi ko alam kung PK Prince bang photography. Okay. Sumunod po na picture po. Ayan. Nakalimutan ko lang yung name niya. They glorify the Lord. Alam niyo po ang lesson po dito. Unang lesson ay, sabi mo nga sa katabi mo, you need to propose to me at KFC. Hindi. Ang susunod nga lang po, dapat may magbabash sa inyo. Kasi pag wala magbabash, hindi. Mga kapatid, basahin nga po natin ang napakahalagang lesson ngayong gabi na, umaga na to. Ready, go! When your decisions or choice honors God, palakpakan natin si Lord sa buhay po natin. Amen? The choices we make today will determine our tomorrow. Sino po dito naniniwala, hindi ka agrabyado pag pinarangalan mo ang Diyos sa pagsunod mo sa Kanya? Sino po dito yung honestly, totoo lang, mahirap pong sumunod kay Lord? Wala pong madali. Pero kapatid, it's worth it. It's worth it. Kahit wala nang susunod yung iba, follow the Lord with conviction. Gawin mong tama. Kapatid, relationship are costly. And whatever it will cost you and your family to be with God is nothing compared to what it cost Jesus in order to be with you. He died on the cross for you. It's nothing compared. So make all the opportunity, all your strength na ang pamilya mo madala mo kay Lord. Amen? Bumaba ang Panginoon sa langit papuntang lupa para manahan sa puso mo. Ito pong isang huling verse ang prayer ko po sa family nyo. Thus the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom for 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and his family or household. Who among you here gusto mong i-bless ang pamilya mo ng Panginoon? Invite the presence of God in your family. Can I ask you a question, no? Have you already tried family altar? Taas nga pong kamay dito yung nagpa-family altar. Taas pong kamay dito yung gusto pong mag-family altar na po by the grace of God. Palakpakan natin si Lord. Amen? One wrong choice can bring lasting consequence, but obedience can open doors you have never thought possible. Isang mali, masisira ka. Isang tamang desisyon, magpapalain ka. Kapatid, the reason kung bakit ito pong pinili kong message bago matapos po ang buwan na to, because there are people attached to your faith and to your obedience. May nakakabit sa pamilya mo.
So keep believing and honoring God. May anak, wala ba yan dyan? May anak na nakakabit sa buhay mo. May asawang nakakabit sa buhay mo. Can we all just stand and declare by faith, kagaya po ni Joshua, sabay-sabay po natin itong gawin, kasama po ang pamilya mo, hawakan mo siya sa kamay at sabihin mo sa kanya, but as for me and my family, we will serve the Lord. Isa pa nga po, sabay-sabay, but as for me and my family. It's a personal choice. It's a paternal choice. It's a powerful choice. But it's also a promising and a perpetual choice. Let us pray. Sino po dito habang nakayuko, nakapikit ang mata, you want to have that same declaration and prayer for your family? That as for me and my house, we will serve the Lord. Can you just please raise your hand? Sabi nga po, sa kabila ng kahirapan at pinagdadaanan, worth it pa rin ang pagsunod sa ating Diyos. Come on, lift your hands and make a commitment. Lord, una po, personal na maging malinaw sa akin, sino po kayo, Panginoon, sa buhay ko. Pangalawa, Lord, it's my prayer na matransfer ko ang faith na to sa family ko. And Lord, make it powerful kahit mahirap. Because you have promised you will bless my commitment. Panginoon, we humble ourselves before you, not by might nor by power, but by your Spirit, says the Lord God Almighty. Today, Lord, wala kaming pwedeng ipagmayabang. Ang isang bagay lang na pwede naming ipagmayabang, na kilala po namin kayo at kilala niyo po kami. Sa umagang ito, it's our prayer na ang aming pamilya ay walang maiwanan, hindi maiwanan, kundi lahat sila, Lord, sumasamba, nananalangin, nagsusuko ng buhay, sumasampalataya sa aming Panginoon. No amount of success outside can compensate the failure inside the family. Aanhin namin ang tagumpay kung may kabiguan at kapighatian na nangyayari sa aming pamilya. It's time to check and to correct those mistakes sa buhay namin. Lord, turuan niyo po kami na anyayahan kayo, paghariin kayo, una sa aming mga buhay as our personal Lord and Savior. Could you just pray this prayer with me? Lord Jesus, be the Lord, be the Master in my life. Lord Jesus, help me to pray that my family will follow you, will honor you. Panginoon, pagpalain niyo po ang panalangin ito, na kagaya ni Joshua. Sabay-sabay naming sasabihin, as for me and my house, we will serve the risen Lord. No turning back. No turning back. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na amen at amen. My prayer, dun po sa family nyo na hindi nakasama ngayon, watch this service together with them and give them the guidance kung paano nyo po i-explain sa kanila ang kahalagahan po. You can even use this as your family altar. Please, I'm not telling you to do the family altar just for the sake of picture. I'm telling you to do the family altar because just like Obed-Edom, it's one way of inviting the presence of the Lord sa family natin. Palakpakan natin ang buhay natin, Diyos. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on, once again, I have decided. Decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on, we say. Christ
and sing Christ is enough. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, let's all lift our hands. Decided to follow Jesus. Come on, itaas mo yung kamay. If you have decided in your heart na ikaw at ang iyong pamilya ay susunod sa ating Panginoon. Come on. With conviction, sing this song. Come on, once again. Sing, I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on, one last time. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Come on. All praises to Jesus. Thank you, Lord. Pray bilang response sa isang napaka-powerful and convicting message coming from the Lord. Sa iyo pong kinatatayuan, can you make a commitment before our Lord kung kailan yung eksaktong araw mo pupuntahan ng iyong mga anak and lead them to a family altar? Anong oras, anong araw? Come on, declare that to our Lord sa iyong kinatatayuan. Ano yung mga choices na kailangan mong gawin para matupad iyon. Choice, we have the power of choice, and once we make that choice has a power on us. May you choose to follow and obey the Lord. Sige po, commit po natin ang ating mga buhay. Kung may mga kakilala po kayong walang tatay, it may be in the church or outside, I pray that you will also choose to become a father to them, a mother to them, a brother or a sister to that person sa iyong life group, or hindi mo man life group, sa iyong kaibigan, sa iyong kakilala. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, naririto po kami. Here we are, Lord, as a response to your word. Send us. Send us, O Lord. I pray, Lord God, that in our hearts and in our spirit, hindi po mawala yung salita mo na aming tinanggap, yung hamon na aming tinanggap sa umagang ito. Dinadalangin po namin na simula sa araw po na ito, hayaan ka po namin nagabayan ang bawat choices na ginagawa namin.
Lord, I pray for the mothers, the fathers, Lord God, and the children in the house to make their decisions and their commitments, Lord, out of conviction. Yung conviction na natanggap namin sa araw na ito. Not convenience, Lord God, but from the conviction, Lord God, of your word. Lord, I pray. And if our heart and inner spirit, Lord God, or our thoughts, Panginoon, are different from yours, Lord, hinihiling po namin, banal na spirito, kumilos ka. Tulungan niyo po, Panginoon, na ang iyong, Lord God, nais, Lord God, ang iyong kalooban, ang iyong plano, Panginoon, Lord God, ay aming naisin, yakapin, Panginoon, at tanggapin, Lord God. May we be one, Panginoon, with you. Lord, ingatan niyo po, Lord God, ang salita mo. Lord, as we go back to our families, huwag mo pong tatanggalin, Panginoon, yung bigat na ito. Yes, mabigat po yung mensahe. Pero Lord, mas mabigat, Panginoon, yung consequence nito kung hindi po namin susundin at pakikinggan. Kaya dinadalangin po namin, wag po nawa, Panginoon, nakawin ito ng kaaway. Lord, I declare sa bawat kapatid kong naririto ngayon, Lord, ingatan niyo po, Panginoon, sa kanilang puso't isipan, sa kanilang spirito, ang salita mo na naitanim, at nawa ito po ay mamunga ng siksik, liglig at umaapaw. At nawa ito po, Panginoon, ang kanilang baunin, pag-usapan, Lord God, at tahakin sa kanilang pamilya, Lord God. Salamat po, Diyos. Bigyan niyo po sila ng tapang, Lord God. Bigyan niyo po sila, Panginoon, Lord God, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Lord, wag mo pong hayaan na matutulog po ang bawat mga magulang simula sa tatay at nanay nang hindi po nagagawa ang aming tungkulin bilang mga magulang. Yun ay una, ang dalhin ang aming mga anak papalapit sa iyo. Lord, we pray, Lord God, that keep on reminding us, keep on convicting us, Lord God. And Lord, if shaking is necessary, para magising po kami at makita namin ang responsibilidad na ito, let it be so, Lord, according to your word. And I pray for every children, meron din po silang tungkulin, Panginoon, na sumunod sa kanilang mga magulang at lalo't higit sa lahat sumunod sa iyo. Dinadalangin po namin, wag po nawa ang mga kabataan na pag-asa ng bayan, Lord God, ay makita yung panandalian na akasiyahan, kundi piliin po nila, Panginoon, ang buhay na walang hanggan sa presensya at sa piling mo. Dinadalangin po namin, ingatan niyo po sila. Huwag mo lamang po silang bibigyan ng karunungan upang mag-excel sa kanilang pag-aaral at sa mga karir na nais nilang i-pursue. Bagkos, Panginoon, bigyan mo po sila ng karunungan na gamitin ang kapangyarihan na binigay mo sa kanila, ang kapangyarihang pumili, ang kapangyarihang gumawa ng personal na desisyon, at nawa ang desisyon na iyon ay gamitin po nila upang paghariin ka po nila sa kanilang buhay. All this we pray. Ito po ang aming pagsamot dalangin sa dakila, makapangyarihan, banal na Diyos, ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos naming nasa langit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, we are partially dismissed. Meron lamang po tayong ilang announcement, but we pray next Sunday, sabihin mo, next Sunday, ayan, bit-bitin na natin sila sa Panginoon.